Last Tuesday po ay tayo po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Okay. At yung tubig po ng bautismo ay pagpapatunay na tayo po ay handang sumunod sa Diyos at handa nating iwanan yung ating lumang pagkabuhay, yung makasalanang buhay natin. Ano ho? At ang gusto naman po ang may kagustuhan nito na sa buhay natin. Sino nga yung sumunod mga nagpabautismo dito? Si Ate Marna, si Ate, nung nakaraan niya. Kayo po, kaya... Sarap nun po ito. Ito marami pa. Binibenta. Binibenta mo. Binibenta. Pa, binibili ng kukuta. Hilo ah. Sa Fortune Island. Kahapon pa kayo, sabi sa akin, Mama. Nagbe-bustado pa kayo. Nagpasunti, dahil talagang nag-ano talaga. Lagi mo lang hinahanap. Pero po talaga yung kanyang kabaitan. Okay, ayun po yung unting nawawala. Babago rin po yun. Ano? Ito ho yung kahalagahan na tayo nag-aaral. Ano? May mga pagkakataon na biglang nawawala, may pagkakataon na mga unti-unti. So ang mahalaga po doon, tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral at handa tayo na may tuwid ng salita ng Diyos pamagitan ng ating pag-aaral. So kaya nga po tayo sumunod sa tubig ng bautismo, ibig sabihin ay handa tayong iwanan talaga yung ating mga kasalanang buhay, ano ho, yung paraan ng mundo. At kaya nga po tayo naligtas ay upang tayo ay sanctified ng Panginoon, papaging banalin, sabihin ng sanctification. Sige, yung mga may Bible dito, lalayan niyo po sila. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 13. Ito po yung kahalagahan ng ating kaligtasan. Tayo po ay niligtas ng Diyos para tayo ay sanctified o papaging banalin, gawing banal sa harapan niya. Taydo. Sige po, pakibasa po. So tayo po iniligtas para gawing banal ng Diyos. Sige po, basa. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong panalig sa katotohanan. Okay. So, sinabi po rito, ang sinasabi ng Bible mula sa atin, sabi niya rito ay, ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo. Ano po? Sabi niya rito, para ito sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga Thessalonica na pinalalahanan niya at pinapagunita niya na tayo po, ang ibig sabihin po dito tayo po ay niligtas ng Diyos para maging banal at tayo ay inihiwalay para sa Diyos. Ginagalawan natin sa maruming kasalanan na ginagalawan natin, ang sabi rito, kaya po nagpapasalamat si Apostol Pablo ay dahil kabilang tayo sa pinili ng Diyos. Tingnan nyo, kabilang ka sa pinili ng Diyos. Hiniwalay ka ng Diyos sa buhay, sa mundong puno ng bat-bat ng kasalanan. Sige po, tingnan nyo. Tingnan nyo po ako, tingnan nyo maigi. Pakinggan yung maigi. Sa dami-dami ng tao, sa mundong ito na ginagalawan natin, ikaw ay pinili ng Diyos. Tama ho ba? Kabilang kayo sa pinili ng Diyos. Tingnan nyo, ulitin ko ha. Sa dami-dami ng tao sa mundong ito, ang isang katulad mo ay pipiliin ng Diyos. Ikaw na kanyang iligtas ay ihiwalay niya sa mundong batbat ng kasalanan. Ano ang kasalanan? Kasinungalingan. Lahat ng uri ng kasalanan na meron ng mundo natin
ikaw, dapat nga tayong magpasalamat dahil sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat kami sa inyo mga kapatid sapagkat kayo, ako, tayong lahat ay kabilang sa pinili ng Diyos. Inihiwalay tayo para sa Diyos. Hindi para sa mundong ito. Inihiwalay tayo. Sabihin mo, ako ay para sa Diyos. Para mabuhay, ng matuwid, banal, sa kanyang harapan. So yun ang ginawa ng Diyos, kaya tayo niligtas upang papaging banalin. Dati hindi natin alam ang ginagawa natin, okay lang sa atin, nagawa ng kasalanan. Okay lang, nagdayain ng mga kiluhan, di ba? Okay, nagdayain ng mga, di ba? Magdaya sa mga presyo. Pero, hindi ho yun ang paraan para tayo mapagpala. Para paunlarin ng Diyos ang ating buhay. Kasi hindi natin alam yun tama? Akala natin, yun ang buhay. Akala natin, yun ang kalakaran ng buhay. Akala natin, yun ang buhay natin. Hindi ho. Ito ay isang maruming paraan ng pamumuhay na ating ginawa ni Satanas sa ating buhay. Diyos, ako hindi tayo si Sandro, hindi pababayaan ng Diyos na manatiling ang ganyan. Kaya, sinong inuutusan dito ng Diyos? Sa binasa natin, Melissa. Sino? Tayo. Bakit kayo inuutusan ng Diyos? Dahil ikaw ay kanyang hinirang, pinili. Ang mga pinili ng Diyos ay kanyang inaatasan o inuutusan na lumayo ka sa very good. Sa kalalayo? Satanas. Satanas. Sumayo kay Satanas. Tama, si Satanas. Si Satanas nga, pinagmumula ng kasalanan. Tama yan. Anong itsura ni Alam mo Satanas, ba ang kasalanan nilalagay ni Satanas sa tao? Alam mo kasalanan na inilagay ni Satanas sa iyo? Kasalanan. Tama. At ang sabi ng Diyos, lumayo kayo at kayo ay aking tatanggapin. Sinong tatanggap sa atin? Ang Panginoon. Tatanggapin niya tayo doon sa kaharian pagdating natin sa kanyang sa kaharian niya, yung langit na tinatawag. Tama ba? Tatanggapin ka niya. Bakit? Ikaw ay nilakaran mo na ikaw ay pinili ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos, at binigyan ka niya ng Espiritu Santo na siyang magpapabanal sa ating lahat. Yung nagpapabanal, ibig sabihin, iiwas tayo sa kasalanan. Maliwanag po. Naintindihan po. Ayun po sabi. Doon po sunod doon. Chapter 7, verse 1. Oh, verse 1 naman po. Chapter 7. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Okay? Tuloy ho niya. Karugtong yan. Oh, tiber lang naman. Karugtong po niya yan. Diyos, ako hindi tayo si Sandro, hindi pababayaan ng Diyos na manatiling ang ganyan. Wala. Napangangakalaang. Okay. Ikaw, Ate Melissa, sa tingin nyo. Ano, Ate Melissa, sa tingin nyo, ano yung nabago na sa inyo na hindi na natin ginagawa para sa mundong ito? Basta po may problema. Wala lang po siya po sa lahat. Tatanggap na kaya, sa tingin nyo, sa tingin nyo, hindi na ginagawa sa mundo ito. Diba, sabi, dati yung ginagawa natin sa mundo ito. Inihiwalay tayo para mabuhay tayo ng may kabanalan. Inihiwalay tayo para tayo mabuhay ng may kalinisan. Yun ang ikatlo. Para mabuhay ng may kalinisan. Ibig sabihin, hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundo. Dahil alam mo, okay, bawa si Ate Minda, si Ate Melissa, si Ate Magna, datang nga rito,
naniniwala ka na ikaw ay pinili ng Diyos at iniligtas. At yung pagliligtas ng Diyos niya na ginawa sa iyo ng Diyos ay ilagyan ka pa niya ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ngayon ang nagpapaalala sa atin at nag-uutos sa atin na iwanan natin, alisin natin, iwasan natin ang lahat ng mga bagay na nagpaparumi sa atin. Kaso ngayon, palala na yan, palala, lubog na. Wala po ang Diyos. Gano'n makalaki ang kasalanan niya, mahal niya. At dahil sa Diyos, natulungan ka, iahaw. Kasi tayo ngayon palubog na. Ang Diyos laging ang kamay laging gusto niya tayong iangat at iahon tayo sa buhay. Ano? Sa buhay ng puno ng parami. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa nito. Minda, at Emerna, kay Sandro, lahat ng narito, tingin sa atin, malinis. At karapat-dapat. Kung nasa iyo ito, malinis at karapat-dapat, ikaw ay gagamitin ka ng Diyos. Para sa maraming taong katulad mo dati, ay magbabago ang buhay sa pamamagitan ng buhay natin. 19 na kabilis. Kaya kayo po, pag nakita ng mga taga Barangay Wawa, yung buhay ninyo, pambihira ikaw ang buhay natin Melissa, pambihira ikaw ang buhay natin Minda, ni Ate Merna, ni Sandro, simula ka ng mapabilang yun doon, hindi ho napasali, napabilang. Ay laki ng pagbabago. Hindi po si pastor na nagbago, kundi si Kristo ninanggap ninyo sa buhay. Tama ba? At babasahin ko po dito sa 22. Kaya nga, iwasan mo masasamang hilig ng kabataan.